Dahil sa labis sa frustration ay nagpasya si Tyrone na maglasing ngayong araw. Tinatamad siyang pumunta sa club para doon maglasing kaya nagpasya siya na dito na lang sa office niya magpakalunod sa alak nang sa ganon ay sandali niyang makalimutan ng mga dahilan kung bakit umiinit ang ulo niya. Hiraya, pakidala naman ito sa office ni Mr. DiVincenzo. Utos sa kanya ng isang babae na naka-corporate attire. Sige po ma'am. Tugon niya naman bago tinanggap ang alak na inabot ng babae. Alam naman ni Hiraya na kanina pa mainit ang ulo ng boss niya kung kaya naman naiintindihan niya kung bakit takot na takot ang babaeng mga empleyado na pumasok sa office ni Mr. DiVincenzo. Sir, dala ko na po ang alak ninyo. Nakaupo si Mr. DiVincenzo sa mahabang sofa at may hawak na baso na may lamang alak. Aalis na po ako, sir. Tumalikod na si Hiraya at akmang aalis na nang muli magsalita si Tyrone. Stay. Kaya umikot si Hiraya paharap sa boss niya. Umiinom ka ba, Miss Saavedra? Sandaling bumaling ang tingin niya sa alak na nilapag niya sa lamesa bago binalik ang tingin kay Tyrone tsaka marahan siyang tumango. Then join me. Hindi inaasahan ni Hiraya ang sinabi nito kaya para bang nabingi siya at hindi agad nagawang makasagot. Po? I said join me. It's lonely drinking here alone. You don't mind joining me here, right? Besides, hindi ka rin naman makakatanggi since it's an order from your boss. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Mahirap ang maging mahirap. Walang bagay na madali sa mundo kung mahirap ka lang. Mula bata pa ay yun ang pinanghahawakan ni Hiraya. Lumaki siya na salat sa yaman. Bata pa lamang ay danas na danas yan ang kahirapan. Ang ama niya ay isa lamang construction worker bago magkaroon ng malubhang sakit na naging sanhi pa upang maaga itong mawala sa mundo. Laging kulang sinasahod ng ama niya nung nabubuhay para sa kanilang tatlong magkakapatid. Ang kanilang ina naman ay naglalabada ngunit hindi rin sapat ang kinikita ng ina para sa kanila. Noong namatay ang ama niya ay nasipag-asawa naman ang mga nakakatandang kapatid niya kung kaya siya na lang ang naiwan kasama ang kanyang ina. Noong nagkaroon ng sakit sa puso ang kanyang ina ay si Hiraya lang ang tangi na nag-aalaga dito at hanggang sa sumunod na sa kabilang buhay ang ina niya. Hindi man lang lumapit sa kanilang mga kapatid niya. Para bang tuluyan na silang nilimot ng mga ito. Ang rason kasi ng mga kapatid niya kung bakit nila nagawa yon ay dahil sa kasalanan daw ng kanilang magulang kung bakit nila naranasan ang sobrang hirap ng buhay. 10 taong gulang pa lang si Hiraya noong namatay ang kanyang ama at 16 naman noong inaiwan na rin siya ng kanyang ina at naging mag-isa na lang sa mundo na ito. Mula nang namatay ang kanyang ina ay tumira siya sa poder ng mga tita niya, ang kapatid ng kanyang ina na may asawang sugarol at manyakis. Kahit nasa poder siya ng tiyahin niya, ang pakiramdam lang ni Hiraya ay mag-isa lang siya sa mundo. At sa poder ng mga ito naranasan niya ang sobrang hirap. 17 anyos lamang si Hiraya nung una siyang bastusin ng asawa ng tiyahin niya na si Aldo, na isang lasinggero at sugarol na lalaki. Nahuli ito ni Hiraya na binubusuhan siya habang siya'y naliligo. Gawa lamang kasi sa pinagtagpi-tagpi ng mga trapal at plywood ang banyo sa bahay ng kanyang tiyahin. Kung kaya'y madali siya nitong nabusohan, lalo na kung papatong sa lababo ang mamboboso. Kahit pa ngayon na 25 anyos na siya at sobrang haba na ng panahon nung lumipas mula noon, ay hindi pa rin makakalimutan ni Hiraya ang kung ano man ang mga masasakit na sinabi sa kanya ng tiyahin niya noong nagsumbong siya dito sa ginawa ng asawa nito sa kanya noon. Chang, nahuli ko po si Tio Aldo na binubusuhan ako. Umiiyak na sumbong ng 17 taong gulang na si Hiraya sa tiyahin niya. Aba, wala akong ginagawang masama sa batang yan ha? Pinabulaan na naman ni Aldo ang sumbong niya.
Ngunit hindi nakatakas sa paningin ni Hiraya ang pagkuyom ng kamao nito na para bang nagnanais na umigkas ang suntok sa kanya. Chang, maniwala po kayo sa akin. Nahuli ko po talaga si Tio. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Hiraya. Huwag kang mag-imbento ng kung anumang kasinungalingan riyan, Hiraya. Bawiin mo ang walang katotohanan na paratang mo sa akin. Malay ko ba kung ang nakita mo na mubosa sa'yo ay isang multo? Maninira ka pa talaga ng relasyon? Nakikita at pinapalamon ka na nga lang namin? Wala akong masamang ginawa sa'yo. At mas lalong hindi ko magagawa sa'yo yun dahil halos anak na rin ang turing ko sa'yo. Litong-lito na ang itsura ng tiyahin niya ngayon. Hindi na nito mawari kung sino nga ba ang dapat nakampihan at paniwalaan ng mga sandaling yon. Samantalang umaasa si Hiraya na sa kanya maniniwala ang tiyahin niya. Kahit pa masamang ugali ng tiyahin niya sa kanya, ay batid naman ni Hiraya na may natitira pa rin naman na konting kabutihan sa puso nito. Ngunit sadyang mas matimbang ang pagmamahal ni Isabel kay Aldo. Sa halip na kampihan at ipagtanggol ang pamangkin nito na inaapit na babastos ng asawa nito, ay sa kanya pa ito nagalit. Mapag-imbento ka! Malakas na tumama sa mukha ni Hiraya ang palad ng kanyang tiyahin na dahilan para maglikha iyon ng malutong na tunog. Ang lakas ng loob mo na paratangan ng ganyan ng tiyuhin mo? Wala kang utang na loob. Ang sabihin mo, gusto mo lang na magkaaway kami para masulot mo sa akin ang tiyuhin mo. Walang hiya ka. Kay bata-bata mo pa ganyan ang mga gawain mo. Hindi pa nakontento ang tiyahin niya at sinabunutan pa siya nito ng sobrang lakas na pakiramdam ni Hiraya ay matatanggal na ang anit niya. Habang ang Tio Aldo naman niya ay natutuwa sa nasaksihan. At dahil rin sa naniniwala si Isabel kay Aldo, si Hiraya naman ay panayang malakas na iyak at nagmamakaawa sa tiyahin niya na pakinggan siya at paniwalaan ngunit hindi nito ginagawa. Malakas ang pagkakasabunot sa buhok na kinaladkad pa si Hiraya ng tiyahin palabas ng bahay nila at pinahiya pa sa mga kapitbahay nila. Mga kapitbahay! Itong walang hiya at palamunin kong pamangkin ay balak pang sulutin ang asawa kong si Aldo. Napakawalang hiya, diba? Kay bata-bata pa'y naninira na ng pamilya. Kaya namatay ng maaga ang mga magulang nito dahil sa karma. Lahi nilang mga higad at mapanirang pamilya. Malakas na pagsigaw ng tiyahin niya, habang ang mahabang buhok ni Hiraya ay nakapulupot sa braso nito at paulit-ulit pa siya nitong pinagsasampal. Nakaramdaman ng galit si Hiraya dahil sa pandadamay nito sa namamahinga niya ng mga magulang ngunit hindi na siya gumante at hinayaan niya na lang ang tiyahin niya dahil batid niya naman na kung manlalaban siya ay wala na rin namang magiging laban at mas lalo lang siyang masasaktan. Dahil sa kaguluhan na nga nagaganap ay nagsipaglabasan sa kanilang mga bahay ang kanilang mga kapitbahay para makichismis. Lahat sila ay masama ang tingin kay Hiraya. Wala malang naniniwala sa kanya na ang Tio Aldo niyang may kasalanan at totoo ang sinasabi niya na binobosohan siya nito. Dinig na dinig din ni Hiraya ang mga malalakas na bulungan ng tao tungkol sa kanya habang mas lalo pa siyang pinahiya ng tiyahin niya. Hindi po totoo yun. Nangangatalang boses ni Hiraya habang siya ay nakaluhod sa lupa at halos bumaha na ang luha niya. Wala po akong kasalanan. Wala po akong balak na ahasin si Tio. Hindi po totoo ang sinasabi ni Tia. Hindi ko po magagawa yun. Nagsasabi po ako ng totoo na nahuli ko siyang binusohan ako habang ako'y naliligo. Wala po akong kasalanan. Ngunit sa mata ng mga tao ay siyang masama. Lalo pat mas lalo pa siyang pinahiya ng tiyahin niya sa harap nila at nagsabi rin si Aldo ng kasinungalingan na inahas nga raw niya talaga ito. May isa lang naniniwala sa kanya at yun ay yung bunsong anak nila Isabel at Aldo. Nang ipagtapat sa kanya ng bunsong anak nila Isabel at Aldo na si Sania na hindi lamang ang pamboboso ang unang beses na kahalayang ginawa ni Aldo sa kanya, labis-labis ang pandidiri ni Hiraya. Dahil ayon din kay Sania tuwing sobrang mahimbing na raw ang tulog niya dahil sa labis na pagod sa mga trabaho ay hinihipuan din daw siya ni Aldo. Sadyang hindi lang daw makapagsumbong si Sania dahil tinakot ito ng sariling ama na kung magsusumbong ito
ay sasaktan ni Aldo ang asawa nitong si Isabel na ina naman ni Sanya. Aalis ka na ba talaga, Ate Hiraya? Iiwan mo na ba talaga ako dito? Naiiyak na tanong sa kanya ni Sanya. 12 taong gulang at bunsong anak ni Aldo at Isabel. Nalulungkot naman na tiningnan niya ito. Oo, Sanya. Hindi ko na kaya na manatili pa dito. Pumatak ang luha sa mga mata nito. Pero paano na ako, ate? Paano na ako kung iiwan mo na lang ako mag-isa dito? Binitawan ni Hiraya ang damit na tinutupi niya. Nilapitan niya si Sanya at pinatahan ito. Huwag ka nang umiyak. Sigurado ako na mas magiging maayos ang bahay kung aalis na ako. Sigurado rin naman ako na hindi ito ang magiging huli natin pagkikita. Kapag mayaman na ako, ay hahanapin kita at isasama kita sa mga pag-travel ko at pupuntahan natin ang mga pangarap mo na bansa. Ang Japan, maganda doon. Kaya huwag ka malungkot. Isipin mo na lang na kaya ako aalis dito para unti-unti nang tuparin ang mga pangarap ko. At kapag natupad ko ng mga pangarap ko, ang mga pangarap mo naman ang tutuparin natin. Pinahid ni Sanya ang luha sa pisngi. Pangako yan, ate, ha? Aasahan ko yan sa'yo. Ngumiti naman si Hiraya kahit pang mga luha niya ay nagbabadya na rin tumulo. Oo naman, pinapangako ko yan sa'yo. Bago siya umalis sa bahay ng tiyahin niya ay nagpasalamat muna siya sa mga ito sa pagpapatira at pagpapakain sa kanya. Kahit palabis na hirap ang dinanas niya sa kanila ay nagpasalamat pa rin siya. Magmula nung umalis siya sa puder ng mga ito ay pinasok na ni Hiraya ang lahat ng trabaho na maaari niyang pasukin para may maipangtusto siya sa kanyang sarili. Ang pangako ni Hiraya sa sarili ay hindi siya susuko sa anumang hamon na ibabato sa kanya ng mundo. Nanumpa siya na magiging matagumpay ang buhay niya at makakabili na siya ng mga gusto niyang pagkain at damit nang hindi inaalala ang halaga. Makakaluwas na rin siya ng bansa at makakatulog na sa malambot na higaan na kung saan ay hindi na ulit sasakit ang likod niya. Gagawin niya ang lahat para lamang mangyari yon. Lalampesan niya ang lahat ng mga hirap para sa mga pangarap niya at para sa magulang niya na batid niyang nakamasid ngayon sa kanya mula sa itaas. Gagawin niya ang lahat para hindi na ulit siya matrato na basahan dahil sa mundo na ito, saka ka lamang hindi aapak-apakan at ituturing na isang tao at saka lamang maraming maniniwala sa'yo kung marami kang pera. May pinasukan ka na naman ba na bagong trabaho, Hira? Nagtataka na tanong sa kanya ni Diana, ang ka-boardmate niya na isang college student. Tiningnan niya ito at nginitian. Oo, natanggap ako noong isang araw bilang isang janitress sa isang malaking kumpanya. Tumigil si Diana sa pag-aaral para tingnan siya. Hindi ka pa kontento sa mga trabaho mo? Aba, may 3 ka ng pinapasukan na trabaho, diba? Pang-3 na tong bago kong trabaho ngayon. Hindi na raw kasi nila kailangan ng isa sa part-time job na magbabantay sa anak nila dahil uuwi na mula sa abroad yung ina ng bata. Kaya ayun, bawas pagkakakitaan na naman. Mabuti na nga lang at mabilis ako natanggap sa bago kong pinag-applyan. Naku, nakakatulog ka pa ba riyan sa kakatrabaho mo? Parang wala ka ng pahingi. Naiiling na tanong ni Diana. Oo naman, nagpapahinga ako tuwing break time ko. Bago niya sinukbit ang bag sa kanyang balikat. O siya, kailangan ko na umalis at baka mahuli pa ako sa trabaho. Ingat ka dito. Baka madaling araw na ako makabalik mamaya. Ilock mo na lang ang pintuan, may susi naman ako. O sige, mag-ingat ka ron. Napaawang ang labi ni Hiraya habang nakatingin siya sa matayog na building na nasa kanyang harapan. Hindi siya makapaniwala na dito na talaga siya magtatrabaho. Sobrang ganda. Ang building na ganito kataas ay nakikita niya lang noon sa telebisyon sa tuwing manunood ang batang inaalagaan niya noon. Pero ngayon ay nasa harapan niya na ito. Nakakamangha. Oo nga, ang trabaho niya lang dito ay isang janitress pero pakiramdam ni Hiraya ay natupad niya na rin ang isa sa mga pangarap niya dahil dito siya papasok. Ikaw ba si Hiraya Saavedra? Sinalubong siya ng medyo chubby na babae na nagpakilalang si Mrs. Wang.
Opo ma'am, ako nga po yun, ang bagong janitress. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa tsaka kinunutan siya ng noo. Sigurado ka ba talaga sa pinasok mo na trabaho, miss? Opo. Tugon niya naman na may halong pagtatakang tono. Dapat yata sa pagmumodelo ang pinasok mo na trabaho? Kutis mayaman ka at may ipagmamalaki ha? Hindi bagay sa iyo ang maging janitress. Nahihiyang napakamot naman si Hiraya sa ulo niya. Salamat po. Anyway, sa 50th floor ka naka-assign, doon ang opisina ni Mr. De Vincenzo. Bawat floor sa building ay may isang maintenance na naka-assign. At ikaw ay ang trabaho mo lang ay nasa 50th floor. Eksaktong alas 9, dapat naroon ka na para maglinis. Istrikto kasi si Mr. De Vincenzo pagdating sa oras. Ayaw niya sa late. Hindi na baling maaga kang dumating, wag lang late. Kaya kung gusto mo na magtagal sa trabaho, wag kang magpapalit. Ayusin mo rin ang trabaho mo dahil perfectionist si Mr. De Vincenzo. Isa pa sa mga pinakaayaw niya ay hindi maayos sa trabaho. Habang naglalakad si Mrs. Wang at siya naman ay nakasunod dito, ay sinabi nito sa kanyang mga kailangan niyang gawin sa trabaho. At habang nakikinig siya, ay nakakaramdam na si Hiraya ng labis na kaba sa mga sinasabi pa lang ni Mrs. Wang, ay alam niya na masama ang ugali na magiging boss niya. Bakit po pala natanggal sa trabaho ang dating maintenance? Curious niyang tanong. Tinanggal siya ni Mr. De Vincenzo. Hindi rin kasi marunong gumamit ng mga bagong appliances nung nagpagawa si Mr. De Vincenzo ng kape. Ganon? Nakakatakot naman po pala siya. Mahinang natawa si Mrs. Wang. Hindi naman, mabait din naman kahit papaano si Mr. Vincenzo. Lalo na kung magustuhan niya ang trabaho mo. Tingnan mo, mahigit 6 na taon na ako dito dahil maayos ang trabaho ko. Kailangan mo lang talaga na galingan sa trabaho mo para hindi ka agad masesante. Gagalingan ko po talaga sa trabaho ko. Masaya at energetic na sabi niya. Gusto ko yung energy mo, ha? Sana hanggang magtagal ay ganyan pa rin ang energy mo. Pumasok na sila sa loob ng elevator dahil sasamahan siya nito kung saan ang locker area para roon niya ilagay ang mga gamit niya. Nakapagkolehiyo ka ba, Iha? Maya-maya pa ay tanong sa kanya ni Mrs. Wang habang ang atensyon ni Hiraya ay nasa nag-iiba-iba na number ng bawat palapag. Hindi po, elementary lang po natapos ko. Tugon niya. Bagaman ganun lang ang tinapos ni Hiraya ay proud pa rin siya roon. Talaga? Hindi halata sa'yo At bakit naman ganun lang kababang natapos mo? Dahil po kasi sa sobrang hirap ng buhay. 3 po kasi kami magkakapatid at construction worker lang po ang aking ama, habang ang aking ina ay isa namang labandera. Maaga rin po nawala ang aking mga magulang kaya mas lalong hindi ako nagkaroon ng pagkakataon para makapag-aral dahil kailangan ko na pong magtrabaho at buhayin ang aking sarili. Nahabag naman si Mrs. Wang sa kwento niya at namangha rin dahil napakatapang niya raw para sa lahat ng yon. Masaya naman si Hiraya dahil unang araw niya pa lang sa trabaho ay may bagong kaibigan na kaagad siya. Mas matanda pa sa kanyang naging kaibigan niya kaya parang ina niya na rin ito na magagabayan siya sa mga gagawin niya. Alas 8:30 pa lamang ng umaga ay nasa 50th floor na si Hiraya para hindi siya mahuli. Sinimulan niya na rin ang paglilinis niya roon para hindi na rin siya magahol sa oras. Ngunit hindi muna siya pumapasok sa loob ng opisina ni Mr. De Vincenzo dahil ang bilin sa kanya ni Mrs. Wang ay wag na wag daw siyang mauuna sa office ni Mr. De Vincenzo dahil yun daw ang pinakaayaw ng boss niya. Nagpupuna siya ngayon sa glass wall at naluluha na siya sa tuwing napapatingin siya sa baba. Sa sobrang taas kasi ng balapagay, hindi niya na matanaw ang nasa baba. Ito ang unang beses niya sa ganitong kataas na palapag kaya ang pakiramdam ni Hiraya ay nangihina ang tuhod niya. Samantalang isang lalaki naman na nakasuot ng kulay puting polo na nakatupi hanggang siko at may suot din ng rectangular eyeglasses ang lumabas mula sa elevator. Hinihilot-hilot ng binata ang sentido at ang itsura nito ay tila inis na inis pa. Habang abalang-abala pa rin sa pagpupunas ng glass wall si Hiraya, dinadaan niya na lang sa mahinang pag-awit ang nervyos niya.
Gulat na hiyon ni Hiraya dahil sa pag-atras niya ay hindi sinasadya na nabangga niya ang isang timba na may laman na tubig na ginamit ni Hiraya kanina para makapag-mop sa sahig. Sa labis na gulat at babagsak ng katawan niya sa sahig ay napapikit na lang si Hiraya. Hinanda niya ang kanyang katawan sa malakas na impact ng pagbagsak niya. Ngunit nagtataka siya nang wala siyang maramdaman na sakit at para bang nakalutang siya sa hangin. Nagmulat ng mata si Hiraya at halos matigil siya sa paghinga dahil sa pagmulat niya ay diretso siyang napatitig sa mga mata ng isang lalaking nakasalu sa kanya. Isang napakagwapong lalaki. What? Mananadili ka na lang ba sa ganyang posisyon buong araw? Masungit na tanong sa kanya ng lalaki. Nahihiya naman agad na tumayo si Hiraya at humingi ng pasensya sa lalaki. Pasensya na po sir, hindi ko po sinasadyang nangyari. Inayos ang lalaking suot na damit. Anong ginagawa mo rito? Ikaw ba ang bagong maintenance? Mabagal siyang tumango. Opo sir. Bago ka pa lang pero pumalpak ka na agad sa trabaho? Mas lalo pang napahiya si Hiraya dahil sa sinabi nito. Kinagat niya ng malakas ang kanyang ibabang labi at saka nagbaba ng tingin dahil para bang babagsak ng mga luha niya. Labis kasi ang takot at kaba niya ngayon kaya naiiyak na siya. Pasensya na po talaga sir. What's your name? Sa halip ay nagtanong ang lalaki na sa tingin ni Hiraya ay ang boss niya na si Tyrone De Vincenzo. Nag-angat siya ng tingin sa mukha nito at ang mga luha ay nangingilid na sa mga mata niya. Hiraya sa Avedra po. Tanggal na po ba agad ako sa trabaho ko, sir? Hindi. Tumugon ang lalaki kaya para bang nakahinga siya ng maayos. Linisin mo ang kinalat mo at pagkatapos mo riyan ay gawan mo ako ng kape. Hindi na nakasagot si Hiraya dahil tumalikod na ang lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. Pinagmasdan niya lang ito hanggang sa pumasok na ito sa loob. Hindi nga siya nagkakamali. Ang lalaking yon ay walang iba kundi ang boss niya na si Tyrone De Vincenzo. Gusto ni Hiraya na batukan ang sarili niya dahil sa kapalpakan niyang nagawa sa unang araw niya sa trabaho. Talagang sa dami ng pwedeng makakita sa kahihiyan niyang yun ay ang boss niya pa talaga. Mabuti na lang at tila nahabag sa kanya ang boss niya at hindi siya sinisante sa trabaho. Hindi na nag-aksaya ng oras si Hiraya at itinuloy niya na ang pagtatrabaho niya dahil baka matanggal na talaga siya sa trabaho kung patuloy siyang tutunganga. Nilinis niya ang kalat na nagawa niya at nagandaan na ng kape para kay Mr. De Vincenzo. Bago siya pumasok sa loob ng opisina ay kumatok muna siya ng 3 beses at saka tinawag ang taong nasa loob. Nang wala siyang tugon na natanggap mula sa taong nasa loob ay pinihit niya na ang doorknob na pabukas. Sir, hindi niya rin natuloy ang sasabihin niya dahil mabilis na nagtamang paningin nila ni Mr. De Vincenzo at nilagay din ng boss niyang hintuturo sa labi para senyasan siya na huwag maingay dahil may kausap ito sa cellphone. Oh yes, I've seen the article, saad ni Tyrone sa kausap. Ang mga mata nito hindi maalis kay Hiraya na maingat na naglalakad palapit. It's not a big deal. Bakit kailangan ko pang ipa-take down? Maingat na nilapag ni Hiraya ang tasa ng kape sa lamesa at ginawa niyang lahat para lang hindi makapaglika ng kahit anong ingay dahil ayaw niya na maabala si Mr. De Vincenzo. Ni halos ayaw niyang ang huminga at gusto niyang pagsabihan ng puso dahil sa lakas ng kalabog ng dibdib niya ngayon. Paano kasi ay habang may kausap si Mr. De Vincenzo ay nasa kanyang mga mata nito. Alam natin pareho na hindi ako ang nagloko at sumira sa relasyon kaya hindi ko kailangan na magpaliwanag at linisin ang pangalan ko na pilit nilang dinudungisan. At least alam ko sa sarili ko at alam ko rin kung anong totoo. And besides, it's been 2 years since it happened. I've moved on. Hindi ko alam kung bakit patuloy pa rin nilang binabalikan yon. Sabi pa ni Mr. De Vincenzo sa kausap. Matagal ng panahon yon. Kaya wala na akong kahit na anong dapat linisin sa pangalan ko. Ayaw ni Hirayang isipin ng boss niya na nakikinig siya sa usapan niya. Kaya lumayo na siya. Lumabas muna siya saglit ng opisina para kunin ang gamit niyang panglinis bago siya muling bumalik sa loob ng opisina.
Habang nagpupuna siya sa glass wall at ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho, ay nagnakaw siya ng tingin paminsan-minsan sa boss niya na matapos makipag-usap sa tawag ay nagsimula na magtrabaho. Sa totoo lang, ang akala kanina ni Hiraya ay matanda na ang bossing niya kaya masungit ito. Ngunit hindi niya naman lubos akalain na ganito pa wala kabata si Mr. De Vincenzo at ubod pa ng gwapo. Para bang lumabas ang boss niya straight mula sa Mount Olympus at napapabilang ito sa mga Greek gods. Wala kasing mapuna sa mukha nito dahil napaka-perpekto nun. Hindi ito maputi. Moreno lang na bagay sa kanya. Ang buhok nito ay itim na para bang uling at nakastyle yon ng maayos. Ang kilay nito ay makapal at ang pilik mata ay mahaba na nagbibigay tingkad sa hazel brown nitong mga mata. Ang ilong naman ng binata ay matangos at sakto lang ang laki habang ang labi naman nito ay may katamtamang laki at kapal, mapupula na rin at mukha ring malambot. Ang panga nito ay para bang makakatapas ng papel dahil sa tulis. Pagdating naman sa katawan ng binata, ay sigurado agad si Hiraya na magandang katawan nito. Dagdag points pa na magaling din itong manamit at mabango. Hanggang ngayon nga'y nanunuot pa sa ilong niyang mabangong amoy ng boss niya nung nasalunis siya nito. Ang kaso lang, may kasamaan talagang ugali ng binata. Bukod sa cold ay hilig din ng binata na manigaw ng mga empleyado. Halos araw-araw ay may sinisigawan at pinapagalitan ng binata sa tuwing may isang pumapalpak ang gawa. Pasalamat na lang talaga si Hiraya at sa isang linggo niya ng pagtatrabaho sa De Vincenzo Group of Companies ay hindi pa siya nito nasisigawan at napapagalitan. Kamusta naman ang trabaho mo sa DV Group, Hiraya? Tanong ni Diana. Ayos naman sa awa ng Diyos. Hindi ka ba nahihirapan? Nung una, oo, pero nasanay naman ako na puro mga matataas na tao ang mga nakakasalamuha ko. Pinaikot ni Diana ang kinauupuan para mapaharap sa kanya. Hindi naman pa masamang ugali ng boss mo? Hindi rin naman. Isang beses niya pa lang akong napapagalitan at yun natapon kong tubig sa kakamap ko lang na sahig. Mabuti naman at hindi ka na masyadong nahihirapan. Sabi ni Diana na tinanguan at sinang-ayunan niya naman. Nakahilata siya ngayon sa kama dahil day off niya ngayon at ang plano niya ay matutulog lang siya buong araw. Nagpasya siya kanina na wag na munang pumasok sa isa niya pang part-time job sa isang restaurant para makabawi siya ng tulog dahil halos bibigay na ang katawan niya sa sobrang pagod. Mula kasi nang mag-start siya sa trabaho niya sa DV Group ay 2 oras na lang nagiging tulog niya. Pagkatapos niya kasi sa DV Group ay may isa pa siyang part-time job sa isang restaurant bilang isang waitress, kaya naman ubos na ubos talaga ang energy niya. Akmang pipikit na ang mga mata niya nang biglang mag-ring ang cellphone niya. Inaantok na inabot niya yon tsaka tiningnan kung sinong tumatawag. Ang buka ng mga mata niya ay nanlaki agad at siyang napaupo sa kama nang makita na si Mrs. Wang ang tumatawag sa kanya. Hello po, ma'am? Wika ni Hiraya nang masagot ang tawag. Hello, Hiraya. Sa tono pa lamang ng boses ni Mrs. Wang ay alam niya na agad na may problema. May trabaho ka ba ngayon? Wala po, ma'am. Hindi po ako pumasok sa part-time job ko. Mabuti naman kung ganon. Pwede bang pumunta ka muna ngayon dito? Kailangan ka namin eh. Bigla kasing pag-absent ng 3 maintenance at ngayon ay galit na galit si Mr. De Vincenzo. Dahil sa nangyari para siyang bulkan na nag-aalburuto ngayon. Natatakot ako na kung walang papalit sa mga absent, kahit isa lang na maintenance ay naku matatanggalan kaming lahat ng trabaho. Ganun po ba? Sige po, pupunta na po ako ngayon dyan at wala naman po akong pasok ngayon. Bigyan niyo lang po ako ng kalahating oras dahil medyo may kalayuan pong tinitirhan ko. Sagot naman ni Hiraya. Sige, maraming salamat ha. Kahit pa ang plano niya kanina ay matulog at magpahinga buong araw, dali-dali na rin siyang nagbihis at nagtungo sa kumpanya. Pagdating niya roon ay nagpapasalamat sa kanya si Mrs. Wang at agad din na nagsimula na siya sa trabaho niya. Bakit late ka? Abala si Hiraya sa pagmamap nang may magsalita sa likuran niya. Gulat na nilingon niya ito at nakita ang boss niyang si Mr. De Vincenzo na nakahalukip-kip.
Good morning po, sir. Magalang yung bate tsaka yumuko sa harapan nito. Day off ko po sana kasi ngayong araw. Then, why are you here? May absent daw po kasi ni maintenance kaya ako po munang papalit sa kanila. Tumango naman si Tyrone bago binaba ang kamay. Dalhan mo ako ng kape sa office pagkatapos mo dyan. Mas inuna na ni Hiraya na dalhan si Mr. De Vincenzo ng kape sa loob ng office nito bago niya tinapos ang pagmamop niya. Sir, nandito na po ang kape ninyo. Imporma niya tsaka nilapag sa harapan nito ang tasa ng kape. Hindi naman nag-angat ng tingin sa kanya si Tyrone na tuloy-tuloy na lang sa pagtatrabaho sa laptop nito. Akmang tatalikod na si Hiraya nang biglang magsalita si Tyrone kaya napatigil siya at muli itong hinarap. Po? Dito na lang sa loob ng opisina ang linisin mo at wag na sa labas, sabi nito. Tumango si Hiraya. Opo, sir. Akala ni Hiraya ay may susunod pang sasabihin si Tyrone dahil ang itsura nito ay para bang may nais pa nga itong sabihin. Ngunit nang umabot ng ilang segundo at nagbaba na rin ito ng tingin ay napatango siya sa hangin tsaka nagpaalam na sa boss niya. Hindi ganong kadami ang kailangan niyang linisan sa office ni Tyrone dahil hindi naman marami ang office ito. At araw-araw niya rin itong linilinisan kaya hindi ganong karami ang kailangan niyang gawin ng araw na yon. Mahigit isang buwan na si Hiraya sa trabaho niya bilang janitress at kabisado niya na rin ang ugali ng boss niya. Sa tuwing alam niyang nasa bad mood si Mr. De Vincenzo ay hindi na siya gumagawa ng kahit ano pa man na ikinagagalit nito. Ni halos ayaw niyang maglika ng anumang ingay sa takot na pagalitan na naman siya nito. Mabilis na lumipas sa mga araw at buwan at mula siguro na magsimula siya sa trabaho niya ay walang araw na hindi rin siya napapagalitan ng boss niya. At walang araw din na hindi nakabusangot ang mukha ni Mr. De Vincenzo na animoy sobrang laki lagi ng galit sa mundo. Get out, Sabina! Maging si Hiraya na noon ay nagpupunas ang dahon ng halaman sa loob ng office ng Mr. De Vincenzo ay napaigta dahil sa pagtaas ng tono ng boses ni Tyrone sa kausap nito na isang magandang babae na dumating kanina. No! Matigas naman na sagot ng babae na nagngangalang Sabina. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako binibigyan ng isa pang pagkakataon, Tyrone. Chance lang ang kailangan ko. And what chance are you even talking about right now, Sabina? Matagal nang tapos ang relasyon natin. It ended 3 years ago. I've moved on, kaya hindi ko alam kung ano pang pagkakataon ang gusto mo ngayon. I'm done with you. You can't just move on like our 4-year relationship was just nothing to you. But I did, tugon ni Tyrone. I've moved on from you. Nakalimutan ko na nga ang lahat kaya hindi ko alam kung bakit ba ginugulo mo pa ang buhay ko. We're over. Matagal na tayong natapos. Alam kong mahal mo pa ako, Tyrone. Pilit mo mang itanggi. Alam ko kung anong totoo. Sabi pa ni Sabina. I can feel it. Wala pa rin nagbago sa pagmamahal mo sa akin. And I'll make sure that no matter what happened, babalik ka pa rin sa akin. Labis na labis ang galit ngayong araw ni Tyrone. Kaninang umaga pa mainit ang ulo niya dahil sa message na natanggap niya mula sa sekretary niya na may naglabas na naman ng articles na puro paninira sa kanya. Mas lalo pang nasira ang araw niya dahil sa pagdating ni Sabina kanina sa office niya at kung ano-anong mga walang kwentang bagay na naman ang sinabi sa kanya. Lahat ng sinabi niya kanina kay Sabina ay totoo. Wala na siyang ni katiting na pagmamahal ang natitira para sa dating kasintahan. Kahit galit sa ginawa nitong panuloko sa kanya noon ay wala na rin. Naka-move on na siya. Pero sa ginagawa nito ngayong paninirang puri sa kanya para lang makuha ang atensyon niya at makipagbalikan siya dito, bumabalik ang galit niya. Hindi niya alam kung ano pa nga bang kailangan sa kanya ni Sabina para gawin ulit ang lahat ng ito. Hindi pa ba sapat para dito ang lahat ng mga ginagawa sa kanya noon na naging dahilan para masira ang buhay niya at nawasak ang mga pangarap niya? Ngayon na nakamove on na siya, ngayon na maayos na siya at handa na muling buksan ang puso niya para umibig sa ibang babae, saka naman ito babalik sa buhay niya para guluhin na naman siya. Sir, dala ko na pong pinapakuha niyong alak.
sabi sa kanya ng sekretary niyang si Tyla. Baka sa mukha nito ang takot sa kanya. Okay, just leave it there, tugon naman ni Tyrone. Dahil sa labis na frustration ay nagpa siya si Tyrone na maglasing ngayong araw. Tinatamad siyang pumunta sa club para roon maglasing kaya nagpasya siya na dito na lamang sa office niya magpakalunod sa alak. Nang sa ganon ay sandali niyang makalimutan ang dahilan kung bakit nagiinit ang ulo niya. Hiraya, pakidala naman to sa office ni Mr. De Vincenzo. Utos sa kanya ng isang babae na naka-corporate attire. Sige po ma'am. Tugon niya naman bago tinanggap ang alak na inabot ng babae. Alam ni Hiraya na kanina pa mainit ang ulo ng boss niya kung kaya naman naiintindihan niya kung bakit takot na takot ang ibang mga empleyado na pumasok sa office ni Mr. De Vincenzo. Siya lang talaga tong naglakas ng loob ngayon na pumasok sa loob ng opisina nito. Sir, dala ko na pong alak ninyo. Nakaupo si Mr. De Vincenzo sa mahabang sofa at may hawak na baso na may lamang alak. Nang marinig ito ang boses niya ay nag-angat ito ng tingin sa kanya at walang kahit anong sinabi. Nanatili lang na nakatingin ito sa kanya. Habang si Hiraya naman ay lumapit sa round table at pinatong doon ang alak. Aalis na po ako, sir. Tumalikod na si Hiraya at akmang aalis na sana nang muling magsalita si Tyrone. Stay. Kaya umikot si Hiraya paharap sa boss niya. Umiinom ka ba, Miss Saavedra? Sandaling bumaling ang tingin niya sa alak na nilapag niya sa lamesa bago binalik ang tingin kay Tyrone tsaka marahan siyang tumungo. Then join me. Hindi naman inaasahan ni Hiraya ang sinabi nito kaya para bang nabingi siya at hindi agad nagawang makasagot. Po? I said join me. It's lonely drinking here alone. You don't mind joining me here, right? Besides, hindi ka rin naman makakatangga since it's an order from your boss. At marahang ulit tumango si Hiraya. Naupo na siya sa mahabang sofa habang pinagsali naman siya ni Tyrone ng alak sa baso. Noong una ay awkward ang pakiramdam ni Hiraya dahil hindi man lang nagsasalita si Tyrone habang sila'y nagiinuman. Ngunit kalaunan ay numipis din ang awkwardness sa hangin. Lalo na nang unti-unti na silang tinatamaan ng sipa ng alak at ang kaninang tahimik na silid ay napuno ng ingay. Hindi, sir. Lasing na sabi ni Hiraya habang tumatawa. Hindi ko naman alam na mangyayari yun. Natatawa rin si Tyrone. But you looked really funny back then. Napagkukwentuhan nila ngayon ng tungkol sa nangyari nung unang beses na nagkita silang dalawa. Iyong natumba siya at natapon niyang balde na may lamang tubig at nasalo siya ni Tyrone. Ang kanilang kwentuhan ay sobrang gaan at sige lang sila kakatawa na para bang sobrang lapit nila sa isa't isa habang sila ay nag-uusap at kwentuhan. Sobrang takot po ako sa inyo nun kasi akala ko itatanggalin niyo ako sa trabaho dahil sa nangyari. Pag-amin niya kaya mas lalo siyang tinawanan ni Tyrone. Lasing na kasi si Hiraya. Ngunit iba pa rin ang tama ng tawa ng binata sa kanya. Well, naawa nga ako sa'yo nun. So I give you a chance. Sabi naman ni Tyrone. Di naman ako kasing sama tulad ng mga sinasabi ng iba. Pero nakakatakot po kayo nun. Nilapag ni Tyrone ang baso ng alak sa lamesa bago isinandal ang likod sa kinauupuan na sofa. I was in a really bad mood that time. Ginawa pa rin una ni Hiraya ang sandalan ng couch at patagilid pa siya nakaupo paharap sa boss niya. Bakit po? Business. A client suddenly canceled appointment kaya sobrang inis ko dahil sobrang dami ko rin kinancel na meetings para lang makausap sila nun. Ginaya pa ni Tyrone ang posisyon ng pag-upo niya kaya magkaharap na sila ngayon. At ang mapungay nitong mga mata ay diretsyong nakatingin sa kanya. But then, thanks to you, kahit papano, gumaan ang mood ko. Sa akin? Sir? Gulat niyang sambit. Ngumiti si Tyrone tsaka tumango. Yes, you looked so cute and funny back when you almost fell, and it made me laugh.
Napatawa ko po kayo? Pero mukhang galit na galit naman po kayo sa akin nun eh. I laughed when I was alone inside my office. Pag-amin nito. Iyon ang unang beses na may nakapagpatawa sa akin na nasa bad mood ako. So, it was quite unforgettable. Nang dahil sa nalaman ay mas lalo pang gumaan ang loob ni Hiraya habang kausap ang boss niya. Ngayong araw ay nakikita ni Hiraya ang kakaibang side ng boss niya na kailanman ay wala pang ibang nakakakita noon. Dahil sa naubos na nilang unang alak ay nag-request pa si Tyrone ng panibago. Pero ang hindi alam ng dalawa ay may kung anong nilagay sa uri ng gamot sa kanilang iniinom. Kaya pareho nilang hindi mapigil ang init ng kanilang mga katawan. Habang galit na galit naman ang babae na siyang naglagay ng gamot sa iniinom ni Tyrone dahil hindi ito ang nakapagdala ng alak sa office ni Tyrone. Ang tatanga niyo? Hindi ba ang sabi ko sa inyo, ako magdadala ng alak na yun sa office niya? Nagbaba naman ang tingin ng dalawang babae na siyang sinisigawan ngayon ni Sabina. Pasensya na ma'am. Nagkabaliktad po kasi ang nadala naming alak. Napakatanga. Kay simpleng bagay na pagbaliktad niyo pa talaga? Kung hindi rin kayo mga tanga eh. I'm sure, nagsasaya na ngayon si Tyrone kasama ang janitress niya. At hindi sa akin at dahil yun sa inyong dalawa. Pareho kayong mga walang kwenta. Ano na lang ang gagawin ko ngayon? Ha? At tunay nga ang sinabi ni Sabina. Sa loob ng opisina na kanina lang ay puno ng mga masasayang kwentuhan at tawanan, ay pareho nang walang kontrol ang dalawa sa kanilang mga katawan dahil sa labis na pagnanasa at dahil nasa ilalim sila ng gamot na nilagay ni Sabina para sana akitin si Tyrone. Parehong walang alam ang dalawa at pareho nilang hindi makontrol ang kanilang mga sarili. Namalaya na lamang ni Hiraya na naisuko niya na pala ang kanyang pagkabirhen sa boss niyang si Tyrone sa sumunod na araw na nawalang epekto sa kanila ng kanilang nainom at magising sa kanilang nagawa. Hindi magawang maipaliwanag ni Hiraya kung anong nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Pero pinangunahan siya ng labis sa takot, kaya naman na makita niyang natutulog pa si Tyrone ay dali-dali siyang nagbihis at paika-ika siyang nagmamadaling lumabas ng office. Oh, Hiraya, bakit sobrang aga mo yata ngayon at bakit yan pa rin ang suot mo? Hindi ka ba umuwi? Tanong sa kanya ni Mrs. Wang nang pagbukas ng elevator ay itong bumungad sa kanya ngunit hindi niya na ito sinagot o pinansin at nagmamadali na siyang umalis. Nagtataka naman na pinagmasdan ni Mrs. Wang si Hiraya na maglakad paalis. Sa kabilang banda, nang magising si Tyrone ay agad niya namang hinanap si Hiraya pero hindi niya na ito nahagilap sa office niya. Nakita niyo po ba si Hiraya, Mrs. Wang? Tanong ni Tyrone. Opo sir, nakasalubong ko siya kanina pero nagmamadali siya. Mukha nga pong takot na takot siya eh. Napasabunot si Tyrone sa sariling buhok sabay hinga ng malalim. May nangyari po ba sir? Bakit po parang gano'n na lang ang takot ni Hiraya kanina? Usisa ni Mrs. Wang. Wala, sagot ni Tyrone. Wala pong nangyari. Ngunit nang sandaling mapanood ni Tyrone ang CCTV footage sa loob ng office niya at makita niya kung anong nangyari sa kanilang dalawa ni Hiraya at kung paanong pareho nilang hindi magawang kontrolin ang kanilang mga sarili, alam niya na kaagad na hindi lang basta-basta ang nangyari na yon at hindi niya maaaring ipagsawalang bahala. Samantalang, hindi naman alam ni Hiraya kung anong mukhang ihaharap niya kay Tyrone matapos ang nangyari sa kanila. Hindi maalis sa isip niya ang lahat ng mga nangyari at talagang nilagnat pa siya dahil doon kaya naman 2 araw siyang umabsent. Gulong-gulo at nag-aalala na sa kanya si Diana dahil sobrang weird daw ng ikinikilos niya ngayon. Pero patuloy niyang sinasabi na ayos lang siya. Ayaw niyang may ibang pagsabihan tungkol sa nangyari sa kanila ng boss niya. At ayaw niya rin na mag-alala sa kanya si Diana dahil batid niya na stress ito para sa midterm exam na to. I'm sorry about what happened that day, Hiraya. Panimula sa kanya ni Tyrone. Sila lamang 2 tao na nasa office nito ngayon at nakayuko lang siya dahil hindi niya magawang tingnan sa mga mata ang kanyang boss. Hindi ko sinasadya ang lahat ng yan. Hindi ko makontrol ang sarili ko. At base sa investigation ko, someone put some kind of a drug on our drinks
Kaya naganap ang lahat ng yan. And I'm really sorry. Kinagat naman ni Hiraya ang ibaba niyang labi at hindi niya alam kung bakit naninikip ang dibdib niya dahil sa sinabi ni Tyrone. Ganon pa man ay nilakasan niya pa rin ang loob niya tsaka sinalubong ang mga mata nito. Ayos lang po yan, sir. Isipin na lang po natin na hindi nangyari yon dahil pareho naman po natin hindi sinadya. At ginawa nga ni Hiraya ang lahat para isipin na baliwala lang sa kanya ang lahat ng nangyari. Pilit niyang hindi pinansin ang mga titig sa kanya ni Tyrone na para bang hinubaran na siya sa tuwing naglilinis siya sa loob ng opisina nito. Ginawa niya ang lahat. Hanggang sa dumating ang araw na kinakatakutan niya. Positive. Pumatak ang luha sa mga mata niya habang nakatingin sa hawak niyang pregnancy test na may 2 guhit. Buntis siya. Dinadala niya ang anak ng boss niya. Bumaba ang kamay niya patungo sa kanyang tiyan at saka marahan niya iyong hinaplos. Buntis ako. Kahit hindi pa handa, ay masaya naman si Hiraya sa nalaman na buntis siya. Ngunit nasasaktan din siya para sa kanyang anak dahil batid niya na ang ama nito ay may ibang minamahal at lalaki ang anak niya na walang kinikilalang ama. Nasa ibang bansa ngayon si Tyrone dahil ang alam ni Hiraya ay sinundan nito si Sabina dahil nagkaroon daw ng hindi pagkakasunduan ng dalawa. Iyon ang mga sabi-sabi sa opisina. Alam niya rin na mahal pa rin ni Tyrone at Sabina ang isa't isa at hindi sila maaaring maging hadlang na magiging anak niya sa kanilang pag-iibigan at sa kasiyahan ni Tyrone. Kaya kahit mahirap para sa kanyang naging desisyon niya, ay nagpasya siya na ilihim na lang ang pagbubuntis niya kay Tyrone. Umalis siya sa trabaho niya nang walang pasabi at lumipat din siya ng tirahan nang sa ganon ay hindi na siya matunto nito. Mabuti na lamang at sa pag-alis niya sa kanyang trabaho ay mabilis din naman siya nakahanap ng panibago niyang pagkakakitaan kaya makakapag-ipon pa siya ng pera para sa panganganak niya. Ganun pa man, 1 buwan lang din ang tinagal niya sa fast food chain na yon dahil nagsara yon sa pagkalugi. Pero natanggap din naman kaagad siya sa isang coffee shop at ngayon ay 1 buwan na rin siya nagtatrabaho dito. Mabait ang mga kawork niya lalo na ang boss niya kaya mabilis siyang nakapag-adjust. Hira, sabihin mo lang kung mahirap para sa iyo ang trabaho mo, ha? Sabi sa kanya ng boss niyang si Zack Fujimoto. Ngumiti si Hiraya sa boss niya. Hindi naman po mahirap ang trabaho ko, sir. Kaya ko po to. Are you sure? Maaari kitang bigyan ng katulong riyan sa trabaho mo para hindi ka na mahirapan. Ay hindi na po kailangan, sir. Sagot niya. O siya, sige. Pero kung nahihirapan ka na, sabihin mo lang sa amin, ha? Opo, sir. Salamat po. Mabait na boss si Zack at may pakialam ito sa mga empleyado nito. Lalo na sa kanya na buntis. Halos araw-araw siya nitong chinecheck kung okay lang ba siya at kung magaan ba para sa kanyang mga trabaho niya. Masasabi ni Hiraya na sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanya ay maswerte pa rin siya dahil nakatagpo siya ng mga mababait na tao katulad ng boss niya ngayon. Kakababa lang ni Tyrone mula sa kanyang sasakyan. Nandito siya ngayon sa coffee shop na pag-aari ng kaibigan niyang si Zack. Mahigit 2 buwan din siyang hindi nakabisita sa coffee shop ng kaibigan niya dahil sa dami ng kailangan niyang gawin na trabaho at madalas din na nasa ibang bansa siya. Sunod-sunod kasi ang naging problema sa DiVincenzo Group of Companies na kailangan niyang bigyan ng solusyon sa lalong madaling panahon. Halos wala naman siyang pahinga sa kakatrabaho at hindi niya rin alam kung kailan ba siya huling nakatulog ng maayos sa dami ng problema na kailangan niyang bigyan ng solusyon. Sa pagpasok ni Tyrone sa loob ng coffee shop ay mabilis na hinagilap ng mga mata niya kung nasaan ang may-ari ng coffee shop na kaibigan niya dahil ito lang naman ang gusto niyang magtimpla sa kape niya. Hindi kasi makuha ng ibang barista ang timpla ng kape na gusto niya kaya ayaw niya na ibang gumagawa ng orders niya. Ngunit sa paghahanap niya sa kanyang kaibigan ay hindi sinasadyang nahanap niya ang babaeng matagal ng laman ng isip niya na abala sa pagsiserve ng order ng mga customers. Nang bumaba ang tingin ni Tyrone sa tiyan ng dalaga, ay mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso niya nang napansin niya ang umbok doon. Kapansin-pansin din ang pagdagdag ng timbang ni Hiraya at mas lalo pa itong gumaganda sa paningin niya. Anong problema, dude? Tiningnan ni Tyrone ang kaibigang si Zack na magsalita ito at tumayo sa tabi niya.
Bakit parang nabigani ka yata sa barista ko? Hiraya Saavedra ang pangalan niya, diba? Tanong ni Tyrone at tumango naman si Zack. Oo, siya nga si Hira. Mag-iisang buwan na siyang nagtatrabaho rito sa akin. What the? Naiinis sa sabit ni Tyrone dahil paano hindi niya agad ito nahanap gayong sobrang lapit lang pala nito sa kanya. Andito lang pala siya. All this time napakalapit lang pala niya sa akin. Kilala mo si Hira? Nagtataka naman na tanong ni Zack. Kilalang kilala ko siya. Natigilan naman si Zack nang may maisip. Hey, don't tell me ikaw ang ama ng dinadala niya. Nang dahil sa sinabi ni Zack ay napatingin siya rito. So, she's really pregnant? Yes, I think she's 3 months pregnant. So, ikaw ba talagang ama ng pinagbubuntis niya? Oo, ako nga. What the? Gulat na sabi ni Zack. Inaanak ko palang dinadala niya. At hindi na nga kailangan ni Tyrone ng ano pa man na patunay na siya ang ama ng dinadala ni Hiraya ngayon. Alam niyang siya ang ama ng pinagbubuntis ni Hiraya. Ramdam na ramdam niya yon. Ano pong order niyo, sir? You. Nakayuko si Hiraya dahil nagsusulat siya ng pangalan sa cup. Kaya hindi niya nakita agad ang mukha ng customer. Kaya nung sandaling narinig niya ang boses nito ay agad siyang nag-angat ng tingin. Mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso nang magtama ang mga mata nila. Tyrone. Gulat at nanlaki ang mga mata na sabi niya. Long time no see, Miss Saavedra. Makahulugan na wika ni Tyrone bago bumaba ang tingin sa umbok ng tiyan niya. Dahil sa pagkabigla na nasa harapan niya ng dating boss na ama ng pinagbubuntis niya, ay hinawakan ni Hiraya ang kanyang tiyan na para bang pinoprotektahan niya ito mula sa sarili nitong ama. Dito lang pala kita matatagpuan. Ano pong kailangan niyo sa akin, sir? Bagaman gulat ay nagawa pa rin ni Hiraya na ituwid ang boses niya. Bigla ka nalang umalis nang wala man lang pasabi sa amin. Sagot nito. Seryoso ang muka at tila galit. Pasensya na po kung hindi po ako nakapagpaalam sa inyo bago ako umalis. Sabi niya. Batid ni Hiraya na ang ginawa niyang biglang pag-alis ay hindi maganda. Pero hindi naman nila siya masisi dahil takot siya sa kung ano man ang maaaring mangyari. Kapag malaman ni Tyrone na may nabuo sa sinapupunan niya noong araw na may nangyari sa kanila dahil sa sobrang kalasingan. Nilayo niya na lang ang kanyang sarili lalo na nang walang kamuwang-muwang niyang anak sa gulo na maaaring mangyari dahil sa pinasok niya. Mag-uusap tayo, saad ni Tyrone. Hindi pa man nakakahingi ng permiso si Hiraya sa kanyang boss, ay tumango na ito sa kanya para sabihin na pwede siyang sumunod sa binata. Hinubad naman na muna ni Hiraya ang suot niyang apron bago lumabas ng counter at nag-aalangan na sumunod kay Tyrone. Huminto sila sa tabi ng sasakyan nito. Ano pong pag-uusapan natin, sir? Kinakabahan na tanong ni Hiraya. Umikot ito paharap sa kanya. Bumalik ka na sa akin. Napaawang ang labi niya. Po? Bumalik ka na sa akin. Huwag ka na magtrabaho dito. Bibigyan ko kayo ng maayos na buhay ng anak natin. Ano? Hindi pa rin napoproseso sa utak niya ang lahat ng sinasabi ni Tyrone at para bang nananaginip lang siya ngayon. Ang batang dinadala mo ngayon. Bumaba ang tingin nito sa kanyang tiyan. Anak ko yan. Hindi ba? Don't lie to me, Hiraya. Hindi ako pinanganak kahapon para hindi ko malaman na anak ko ang batang yan. At alam ni Hiraya na kahit magsinungaling at sabihin na nagkakamali lang siya at hindi ito ang ama ng pinagbubuntis niya, ay hindi maniniwala sa kanya si Tyrone. Dahil sa itsura nito ngayon, ay para bang buong buo na ang tiwala nito na ito na ang ama ng ipinagbubuntis niya. Nagbaba naman siya ng tingin at saka natatakot na nagsalita. Pasensya na po. Hindi ako magagalit dahil tinago mo sa akin ang pagbubuntis mo. Pero sa isang kondisyon.
Nag-angat siya ng tingin sa mukha nito. Anong klaseng kondisyon po yun? Marry me. Po? Pakasalan mo ako. Let's be a family. Dinadala mo ang panganay ko at hindi ako papayag na basta na lang kayo ang pabayaang dalawa. Huwag mo rin isipin na maaari akong magpakaama sa anak natin nang walang kahit anumang namamagitan sa atin. Gusto kong bigyan ng anak ko ng isang masaya at kumpletong pamilya. At gusto ko rin na mabigyan kayo ng maayos na buhay. Pakasalan mo ko at wala ka ng kahit ano pang iisipin. Hindi mo na rin kailangang magtrabaho pa kung ako ang magiging asawa mo. Pero hindi po ba tila masyadong biglaan ang pagpapasya niyong pakasalan ako? Sumagot si Tyrone. Kahit ngayon na mismo ay handa akong pakasalan ka. Kaya walang biglaan sa pasya ko dahil kahit anong araw at oras ay handa akong suotan ng singsing ang daliri mo at idugtong sa pangalan mong apelyido ko. Matapos malaman ni Tyrone kung saan siya nagtatrabaho ay araw-araw na siya nitong binibisita. Ito na rin ang naghahatid sa kanya pa uwi sa inuupahan niya. Tandang-tandaan niya pa kung paanong pinagbantaan ni Tyrone ng boss niya na kaibigan pala nito na huwag daw siyang papagurin sa trabaho kundi ay mananagot ito kay Tyrone. At mula nga noon ay hindi na siya halos pinagtrabaho at prinsesa na ang turing sa kanya ng lahat sa trabaho. Ang swerte mo naman masyado, Hiraya. Napakagwapo at yaman pala na mapapangasawa mo. Sabi sa kanya ng katrabaho niyang si Alexa. Totoo! Sang-ayon naman ni Denise. Isang bilyonaryong nasungkit mo. Aba daig mo pang nakajackpot sa loto. Nginitian na lang ni Hiraya ang mga kawork niya na panay ang sabi kung gaano raw siyang kaswerte kay Tyrone. Kahit pa hindi pa siya pumayag sa alok sa kanya ni Tyrone na magpakasal sila dahil humingi muna siya sa binata ng kaunting oras para pag-isipan ang alok nito. Ang alam ng mga katrabaho niya ay ikakasal na sila dahil sa araw-araw ba naman na bumibisita sa kanya si Tyrone. Ipinaliwanag din sa kanya ni Tyrone ang dahilan kung bakit hindi agad siya nito nahanap at umabot pa ng 2 buwan bago nilang maling natagpuan ng isa't isa. At naiintindihan naman ni Hiraya ang dahilan nito dahil bilang ito ang nag-iisang anak at siya ring namamahala sa mga malalaking kumpanya ay lagi itong abala at sobrang laki-lagi ng responsibilidad nito. At hindi nga nagtagal at pumayag na siyang magpakasal dito. Walang magarbo na kasal na naganap at pumirma lang silang 2 ng marriage contract kung saan present ng araw na iyon ang mga magulang ni Tyrone. Matapos ang pirmahan ng marriage contract ay hiniling sa kanya ni Tyrone na sa bahay na siya nito tumira at bilang iyon din ang gusto ng magulang ni Tyrone ay pumayag naman siya. Pinapangako ko sa iyo na magiging isa akong mabuting asawa at ama sa magiging anak natin. Kahit anong mangyari, hindi ko kayo sasaktang dalawa. Iyon ang ipinangako sa kanya ni Tyrone noong araw ng kanilang kasal na paninindigan nito. 1 linggo na silang kasal ngayon at walang naging pagsisisi si Hiraya na nagpakasal siya dito dahil isa itong mabuting asawa sa kanya. Ayaw ni Tyrone na magtrabaho siya dahil sa ayaw nito na mapagod siya at ang gusto lang nito ay magpahinga siya sa kanilang bahay. Sa katunayan, nag-hire pa nga ito ng nurse na magbabantay sa kanila ng magiging anak nila, si Estrella de Vincenzo. Ang pinsan ni Tyrone ang hinire nito para maging nurse niya. I want this marriage to work, Hiraya. At nang sabihin niya ni Tyrone sa kanya, pakiramdam ni Hiraya ay nabingi siya at para bang nakalutang siya sa hangin. Hindi lang dahil sa magkakaroon na tayo ng anak. Pero gusto ko rin na matutunan natin na mahalin ang isa't isa. We will be together for the rest of our lives. Ayoko may kahit anong pagsisisi kang maramdaman sa pagpapakasal sa akin. At ang mga katagang yon ang dahilan kung bakit laging nakaukit ang matamis na ngiti sa labi ni Hiraya at kung bakit araw-araw siyang masaya dahil sa gusto ni Tyrone na mag-work ang relasyon nila. Ma'am, galing daw po ito kay Miss Sabina, pinapabigay po raw kay Sir Tyrone. Imporma sa kanya ng kanilang kasambahay. Sabay abot sa kanya ng hawak na maliit na box. Tinanggap naman ni Hiraya ang maliit na box at nagpasalamat sa kasambahay. Bagaman curious siya sa kung anong laman ng box, ay hindi niya yung binuksan at hinintay niya na makauwi ang asawa mula sa trabaho. Pinabibigay sa'yo ni Sabina.
Hindi niya nagawang tapusin ang sabihin niya dahil sa malakas na boses ni Tyrone. Bakit tinanggap mo to? Ha? Sa labis na gulat dahil sa pagtaas nito ng boses sa kanya ay napaigtad siya. Pasensya na. Galit na galit si Tyrone dahil sa pagtanggap niya sa pinabigay ni Sabina. Hindi niya alam kung bakit ito nagalit at kung ano ang laman ng box ang binigay ni Sabina. Hindi na siya nakapagtanong dahil umalis na si Tyrone sa bahay at iniwan siyang mag-isa. Nakita at narinig ni Esther ang lahat ng mga nangyari at sinabi ni Tyrone. Kaya nang makaalis si Tyrone ay lumapit sa kanya si Esther at para damayan siya at sinabi rin nito sa kanya ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol kay Sabina at Tyrone. Kaya pala gano'n na lang ang galit ni Tyrone kay Sabina dahil sa hindi lang isang beses nagloko si Sabina, kundi 3 beses. At dahil sa ginawa ng yun ni Sabina ay labis na nasaktan si Tyrone. Dahilan para masira ang buhay nito sa loob ng ilang taon at maging ang mga pangarap nito. Kanina pa hindi bumabalik si Tyrone. Nag-aalala na siya sa asawa. Sinubukan niya na itong tawagan pero naiwan pala nito ang cellphone nito sa bahay. Nandito siya ngayon sa veranda ng kwarto nila. Hinihintay niya pa rin ang pagdating ni Tyrone. Nakatanaw siya sa bilog na buwan at mga nagagandahang bituin. Sa palagay niya ay nasa 7 or 8 p.m. na ng gabi. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik ang asawa niya. Nang sabihin ni Esther ang lahat sa kanya tungkol sa nangyari noon kay Tyrone at Sabina at kung anong meron roon sa pinadala ni Sabina na box na ang laman ay puro edited pictures na lang dalawa ni Tyrone para sirain ang relasyon nilang dalawa. Nakonsensya si Hiraya sa pagtanggap niya sa pinadala ni Sabina. Nakonsensya siya kung bakit iniisip niya na hanggang ngayon ay may relasyon pa rin ang dalawa. Naiintindihan niya na kung bakit ganoon na lang ang galit ni Tyrone kanina. Sinubukan na pala ni Sabina na sirain ang pamilya nila. Huminga na lang si Hiraya ng malalim. Sana ay bumalik na si Tyrone. Gusto niya na humingi ng pasensya sa ginawa niya. Hindi talaga siya mapakali hanggang hindi pa bumabalik si Tyrone. Hindi niya alam kung ilang minuto na siyang nakatayo sa veranda. Nakasuot siya ngayon ng kulay puting maxi dress at nakatingala sa buwan at bituin. She's tallying up the stars. Niyakap niya ang kanyang sarili nang umihip na malamig ang hangin at niyakap siya. Pinapalit ng malamig na pag-ihip ng hangin ang nakalugay niyang buhok. Tumigil siya sa pagbibilang sa mga bituin nang may maramdaman siyang merong mga matang nakatingin sa kanya. Bigla siyang lumihis at halos hindi makahinga nang mapansin na si Tyrone na nakatayo'y malapit sa salamin na pintuan patungo sa veranda. Gayunpaman, mahirap para sa kanya na makita ng malinaw ang mukha nito dahil hindi ganong kaliwanag ang ilaw. Tyrone? Pagtawag niya dito. Hindi ito sumagot at naglakad palapit sa harap niya. Nang tuluyan itong makalapit, nagulat siya nang bigla na lang siya nitong ikinulong sa mga bisig nito at isinubsob nito ang mukha sa gilid ng leeg niya. He's hugging her tightly. Anong problema? Tanong niya nang mapawi ang gulat. Sa halip na sagutin ang tanong niya ay mas lalo pa noong hinigpitan ang yakap nito sa kanya. I'm sorry. Saan nito? Pasensya na't bigla kitang iniwan kanina. Patawarin mo rin ako kung napagtaasan kita ng boses. I didn't mean to raise my voice at you. I'm really sorry. Napangiti naman si Hiraya at saka niyakap ito pabalik. Bahagyang tinapik ang likuran nito. Ayos lang. Isa pa ako dapat ang humingi ng pasensya sa'yo dahil tinanggap ko yun ng walang permiso mo. Pasensya na sa nagawa ko kanina. Matapos silang kumala sa yakap, kinulong ni Tyrone ang mukha niya sa mainit nitong palad. Ang hazel brown nitong mga mata ay may kumikinang sa ilalim ng liwanag ng milyong-milyong mga bituin at ang buwan. It looked enticing and breathtaking. Don't be sorry, hon. Malabing na saad nito. Ngumiti rin ito sa kanya at humilik sa kanyang noo. Iyon na sigurong unang beses na ngumiti ito ng ganon sa kanya kaya hindi na nakontrol na Hiraya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Pinakawalan niya ang mukha niya at muli siyang niyakap. Hira? Malambing na tawag nito sa pangalan niya na mas lalong nagpawala ng tibok ng puso ko. Bakit? May gusto ko pa bang malaman patungkol kay Sabina? Pwede mo akong tanungin.
kahit ano. Pangako ko, nasasagutin ko lahat ng tanong mo ng tapat. Ang totoo niyan ay alam ko nang tungkol sa nakaraan yung dalawa dahil sinabi na sa akin ni Est kanina. Nag-aalangan na nagtanong siya. Galit ka ba kasi nagtanong ako kay Est? Umiling si Tyrone. No, hindi ako galit. I'm sorry, sabi ni Hiraya. Para saan? Dahil nagtanong ako kay Est tungkol kay Sabina. Humigpit ang yakap nito sa kanya. It's okay. I don't mind. Hindi ka nagtatampo? Tanong niya nang palayain siya mula sa yakap at ngayon ay nakatitig sa kanyang mukha na may mahinahong ekspresyon. Ngumiti naman si Tyrone. I'm actually nagtatampo. Kung ganon, anong kailangan kong gawin para hindi ka na magtampo? Kiss? At saka gumuso ito. Tumingin naman siya sa nakanguso nitong labi at mariin na napalunok. Oh, sige. Inabot ng mga kamay niya ang mukha nito. Tumingkayad siya and pulled him closer by his nape at saka dahan-dahang inilapit ang labi niya sa labi nito hanggang sumagdikit na nga iyan. Mariing nakapikit ang mata niya. Marahang napadaing ng kagatin nito ang ibabang labi niya at pinasok nito ang dila sa bibig niya. He started exploring every corner of her mouth, savoring its sweetness. He was biting her mouth and sucking her tongue dry. Akala niya ay inosenteng halik lang ang kailangan niyang ibigay dito para mawala ang tampo nito. But he made the kiss hot. He's now devouring her lips. Anyway, nanggigigil ito sa labi niya. Para bang sabik na sabik ito. Mahina naman siyang napapadaing ng dahil doon. Nagsimula nang mag-init ang katawan niya. Humaplos ang kamay nito sa likuran niya pababa sa kanyang bewang. Her knees started to get wobbly at the kiss. Mabuti na lang at nayakap ang braso niya sa leeg nito dahil baka'y mawalan pa siya ng balanse. Nakakapanghina ang uri ng paghalik nito sa kanya. Puno iyon ng pagkasabik. It was passionate. Bumaba ang isang kamay nito papunta sa kanyang dibdib at nag-umpisang haplusin iyon. Habang ang isa naman ay dumaosdos papunta sa batok niya. Mas lalo pang nag-init ang katawan niya. Sinisigaw noon ang pangalan ni Tyrone. But before things really got out of hand, pinaghiwalay na nito ang kanilang mga labi at pinagdikit ang kanilang mga noo. You should go back to your room. Ang boses nito ay nakakabighani at malalim. Inilayo nito ang noo sa kanya at muling tumitig sa labi niya na namumula na. Bakit? I am going to shower. Nagpigil ang itsura nito. Maaari ba akong sumama? Walang pag-aalinlangan at hiyang nagtanong siya. Mariing lumunok ito. Hindi mo alam kung anong sinasabi mo. Inosente ang mga mata ni Hiraya habang nakatingin sa asawa. Alam ko. Idinikit niya palalo ang katawan niya dito para maiparamdam kung ano ang gusto niya na iparamdam dito. Hiraya, he groaned. Walang ano-ano ay hinalikan niya ang leeg nito. Gusto ko ulit na maulit ang nangyari sa atin noon. Gusto kong maramdaman muli ang katawan mo sa akin. At saka tumingin siya sa mga mata nito. Nagdilim naman ang mukha nito at napuno ng pagnanasa. Are you sure? Marahan siyang tumango ng walang pag-aalinlangan. Sa totoo lang, matagal niya nang gustong mangyari ulit yon. Hinihintay niya lang talaga na itong magsabi nun pero lagi itong nagpipigil. Marahil ay mas iniisip nito na magiging hindi siya komportable roon. Mahina naman itong napamura at saka pinulupot ang kamay sa bewang niya. I've been holding back because I thought you'd feel uncomfortable if we do it again. But right now, you better decide in a few seconds if you really want to do it with me again. Because once I start, I'm not going to stop. Huwag mong pigilan ang sarili mo. Sagot niya. Sayo ako ngayong gabi. Hindi na nag-aksaya ng segundo si Tyrone at pinagdikit na agad nito ang kanilang mga labi. He pushed his tongue inside her mouth and his other hand went to hold her neck.
Nararamdaman niya na para bang lumulutang siya sa hangin nang buhatin siya nito. Pinulupot niya naman ang binti niya sa bewang nito habang magkadikit pa rin ang kanilang mga labi at nagsasalo pa rin sila sa mainit na halik. Naglakad si Tyrone papasok ng silid habang buhat-buhat siya at magkadikit pa rin ang aming mga labi. Napadaing din si Tyrone ng kagatin niyang labi nito. Dahan-dahan siya nitong inihiga sa kama and continued kissing her passionately. Hindi na matandaan ni Hiraya kung paanong natanggal ang lahat ng saplot niya sa katawan. Masyado siyang lunod sa mga labi nito na hindi niya namalaya na hubad na pala nito lahat ang saplot niya sa katawan. Isang mahinang ungol ang pinakawalan niya nang bumaba si Tyrone patungo sa leeg niya. Napasabunot din siya sa buhok nito habang nakapikit ang kanilang mga mata at bahagyang nakaawang ang labi. Muling tumaas ang labi nito papunta sa labi niya. Mas lalong nag-alab sa katawan niya dahil sa pagdama ng palad nito sa katawan niya. His seductive lip movements seemed to be stoking the flames. At nang gabi nga na iyon ay muling nag-isa ang kanilang mga katawan. At pareho silang aware sa mga nangyayari. Ngunit wala silang kahit katiting na pagsisisi na nararamdaman. At magmula nga nang may mangyari ulit sa kanila ay ramdam ni Hiraya na mas lalo pang lumalim ang koneksyon nila sa isa't isa. Nadama niya ang koneksyon na kailanman ay hindi niya nadama noon at sigurado siya na ganoon din ang nararamdaman ni Tyrone. Niyakap ni Hiraya ng mahigpit ang asawa na mahimbing na natutulog ngayon. Nakatagilid siya ng higa sa kama habang yakap-yakap naman ito. Nakasubsob naman ang mukha nito sa kanyang dibdib at nakayakap ang isa nitong braso sa bewang niya. Tyrone looked really comfortable in this position. Malakas ang buhos ng ulan ngayon sa labas na sa palagay niya ay may bagyo dahil sa lakas ng pagbuhos ng ulan. Sigurado ay nasa 3 o'clock na ng hapon. Pareho lang sila na tinatamad kaya nagpahinga na lang muna sila. Hindi pa nagtatagal since nakatulog si Tyrone ay tinapos muna kasi nito ang trabaho bago nahiga sa kama sa tabi niya and then he asked her to cuddle him. Naglalambing. Sinuklay niya ang buhok ni Tyrone gamit ang kanyang daliri. At napapangiti siya when he groaned in his sleep, na para bang nag-e-enjoy ito sa ginagawa niya. Marahan na hinalikan niya rin ang tuktok ng ulo nito at nagpatuloy sa pagsusuklay sa buhok nito gamit ang kanyang mga daliri. Humigpit din ang yakap sa kanya ni Tyrone pero hindi ito nagising. Pakiramdam niya ay punong-puno ang puso niya ngayon. She's so in love with this man. Pakiramdam niya ay araw-araw siyang nahuhulog sa taong ito at oras-oras pa ay palalim ng palalim ang nararamdaman niya para dito. Mula nang mapagtanto niya kung ano ang nararamdaman niya para sa asawa, lagi niya nang pinaparamdam dito ang kanyang pagmamahal. Hindi niya lang alam kung nararamdaman ba nito. Ayaw pa ni Hiraya na umamin dahil hindi pa siya sigurado kung pareho ba sila ng nararamdaman. Alam niyang dahil lang sa magiging anak nila kaya sila nagpakasal at kaya nito ginagawa ang lahat ng ito. Ngunit umaasa siya na isang araw ay matututunan din siyang mahalin nito. At hindi rin naman siya magsasawang iparamdam dito ang pagmamahal niya. Hindi niya na namalaya na nakatulog na rin pala siya habang yakap-yakap ito at ang kanyang kamay ay nasa ulo pa rin ito. Nagising lang siya nang maramdaman na may masuyong humahaplos sa ulo niya na para bang sinusuklay ang kanyang buhok. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata. Ang napakagwapong mukha ng kanyang asawa ang bumungad sa kanya ng sandaling imulat niya ang kanyang mga mata. Diretso nakatitig sa kanya ang mga mata nito at may ngiting nakaukit sa labi nito. "How's your sleep?" tanong nito. "Naayos naman ang tulog ko. Ikaw?" "Nakatulog din ako ng maayos. Napaniginipan ko kayo ng anak natin. Excited akong kasama natin siya." Sagot nito bago hinalikan siya sa noo. "Dinner's ready. Gusto mo bang ipadala ko na lang dito ang dinner mo para hindi ka na bumaba?" Hindi na kailangan. Sa baba na ako kakain." Sagot niya. Hinintay ni Tyrone na matapos siyang mag-ayos bago sila sabay na bumaba ng hagdan at pinaglingkuran agad siya nito. Ito ang naganda ng pagkain niya. At kulang na lang ay subuan siya nito. Si S naman ay hindi kumakain dahil diet daw. Nakaubos daw kasi ito ng isang buong Toblerone kahapon at nadagdagan agad ang timbang. Pagkatapos silang kumain, he prepared her vitamins and milk. Nagtungo din sila sa balcony to get some fresh air.
Inuubos niya ang gatas niya na si Tyrone ang nagtimpla. Yakap-yakap siya ni Tyrone ngayon mula sa kanyang likuran at ang baba nito ay nakapatong sa kanyang balikat. Nakatingin naman ito sa kalangitan na nagiging kulay lila sa bawat pagkidlat. Pangalanan kong anak natin ang kidlat paglabas niya. Wika nito na nagpatigil kay Tyrone sa paghalik sa kanyang balikat. Why kidlat? Dahil maganda ang kidlat. Sagot niya tsaka tinuro ang kalangitan na nagiging dila dahil sa pagkidlat. Tingnan mo oh. Ang ganda diba? Yeah, pero hindi na ba talaga magbabagong isip mo? Kidlat talaga? Dilingan niya ito. Bakit? Ayaw mo ba sa pangalan na kidlat? Umiling ito. It's not that I don't like it. I think kidlat is a cute name but, well, makakapag-isip pa siguro tayo ng mas magandang pangalan para sa anak natin? Sabagay. Sagot niya bago binalik ang tingin sa kalangitan. Nang mag-umpisa nang tumulo ulit ang ulan, pumasok na sila sa kanilang silid. Naliligo pa si Tyrone pero nakaramdam na siya ng antok kaya nauna na siyang mahiga sa kanilang kama. Nagising din naman agad siya nang maramdaman niyang naupo si Tyrone sa kanyang tabi. Kahit gising na siya ay nagkukunwari pa rin siyang tulog. Nanunuot sa ilong niya ang mabangong amoy ng kanyang asawa. Gustong-gusto niya na ang amoy nito. Nakaka-addict. Pag nasa malapit lang ito sa kanya, parang gusto niyang isubsub lagi ang kanyang mukha sa leeg nito. Sunod ay nararamdaman niya ang kamay nito sa kanyang tiyan na humahaplos doon. Marahan lang ang paghaplos nito para hindi siya magising. Ang pagsasama nilang dalawa ay mas lalo pang tumamis sa tumibay dahil sa sobrang pag-aalaga sa kanya ni Tyrone at pagtrato nito sa kanya ng tama. Nalaman din ni Hiraya mula mismo kay Tyrone na kinakausap nito si Sabina para tigilan na sila at ang panggugulo nito sa kanilang pamilya. Inamin din ni Tyrone sa kanya na pinagbantaan nito si Sabina na ilabas ang lahat ng baho nito na magiging dahilan para masira ang career nito kung hindi sila titigilan kaya naman pala tila wala ng kahit anong paramdam sa kanila si Sabina. At aaminin niya na masaya siya sa ginawang yon ni Tyrone. Mabilis nga na lumipas ang mga araw at buwan at ngayon nga ang araw na malalaman nila kung ano ang gender ng kanilang anak. She was dressed in a white with a hint of gray maternity reversible cowl dress habang tumitingin sa kanilang backyard na puno ng decorations. Her hair was styled in a low braided bun. It is a combination of a loose braid on one side and a smaller one wrapped in a bun. Nakasuot din siya ng set ng necklace and earrings na bigay sa kanya ni Tyrone. Hindi na siya hinayaan ni S na tumulong sa pag-aayos sa mga decorations dahil konti na lang naman daw ang aayusin. At sinabihan siya nito na maupo na lang at manood. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang mga magulang ni Tyrone at ang mga kamag-anak nito na lahat ay present at sobrang excited para kay Tyrone. Nagpakilala kay Hiraya ang mga pinsan ni Tyrone na hindi niya nakilala noon at malugod na tinanggap naman siya ng mga ito. Hindi rin nagtagal at nagsimula ng party at mas lalo pang umingay ang backyard nang dalhin ni S ang balloon at ibinigay sa kanya ang pangtusok. Nandito sila ngayon sa harapan at ang mga pinsan at kaibigan ni Tyrone ay sobrang iingay. Ang iba naman ay kumukuha ng video. Ang magulang ni Tyrone ay naiiyak na. Lalo na nang binigay ko na kay Tyrone ang isa pang tusok sa balloon. Wow! Lalaki yan! Babae yan! Pustahan! Lalaki yan! Best friend namin yan! Wow! Yung sigaw ng dalawang kaibigan ni Tyrone ay aakalain mo sumali sa patimpalak ang kaibigan nila dahil grabe ang support. Iputok mo na Tyrone! Huwag mo na patagalin! Putukin mo na! Tusukin mo na! Natatawa na lang si Hiraya sa kanila. Nagpustahan pa talaga sila kung ano ba ang gender na magiging anak nila. At si Zack ang pasimuno ng pustahan at hindi lang pasimpleng pustahan iyon. Dahil hindi biro ang mga ipinusta nilang yaman. She turned to gaze at her anxious-looking hubby. Tinaasan niya rin ito ng kilay. I'm nervous and excited, he admitted. Halata naman na kanina pa ito excited at kinakabahan din. Inutusan pa nito ang pinsan na si Idea na kumuha ng maayos na video pero ang inutusan nito ay kanina pang kakasigaw. Putukin mo na kasi, tay!
Sigaw naman ni Adrian. Maghintay ka! Sigaw naman pabalik ni Tyron. Eto na ha! Sabay nilang inamba na tutusukin ng balon at humigpit din ang hawak nito sa kanyang kamay. Whatever your gender is, Mom and Dad will love you more than anything in this world. Isinigaw ni Tyron ang mga katagang yon bago tinusok ang balon at napuno ng malakas na hiyawan ng backyard nang makita ang pink ash mula sa loob ng balon. Pati siya ay napatili rin dahil sa labis na saya. Babae ang anak natin, love! It's a girl! It's a girl! He continued to chant. Nanginginig pa ang boses nito. Oo, babae ang anak natin. It's a girl! Tyron chanted again as they parted from the hug. Babae ang anak ko. We now have a princess, Mom, Dad. Oh, walang iyakan. Sabi sa inyo, babae. Congratulations! Woo! Congratulations! Panalo ko! Congrats, man! Tyron turned his face towards her once more, then enveloped her in his warm embrace. Thank you so much, hon. I love you so much. Kumalas ito sa yakap at ikinulong ang kanyang mukha sa mainit nitong palad. Kumikinang ang magkaibang kulay ng mga mata nito dahil sa luha. Puno ng galak ang mukha nito. Pakiramdam niya naman ay sasabog dahil sa tuwa ang puso niya. At ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay mas lalo pang bumilis nang bigla na lang lumuhod sa harapan niya si Tyron. Inabot nito ang kanyang kamay at saka tumingala sa mga mata niya. Alam kong hindi ko pa nasasabi to sa'yo noon. Pero ngayon ay handang-handa na akong sabihin sa'yo ang tunay kong nadarama. Panimula ni Tyron. Mahal kita, Hiraya. Mahal na mahal kita. At ikaw lang ang tanging babae na gusto kong makasama habang buhay. Wala na akong ibang gustong makasama sa pagtanda, kundi ikaw lang. Hindi naman agad nakapag-react si Hiraya dahil sa sinabi ni Tyron. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya at pakiramdam niya ngayon ay nananaginip lang siya. Hindi siya makapaniwala na mahal siya nito. Oo nga't matagal niya nang hiniling na marinig ang mga katagang yon mula dito. Ngunit ngayon na narinig niya na iyon ay para bang sandaling nawala siya sa kanyang sarili at sobrang hindi siya makapaniwala. I love you so much, Hiraya. At ayoko na mawala ka pa sa akin. I can't imagine my life without you. So, will you marry me again and be with me for the rest of our life? At hindi na rin siya nag-aksaya ng pagkakataon. Marahan siyang tumango habang ang kanyang mga luha ay wala pa ring humpay sa pagbuhos. Oo naman, pakakasalan ulit kita. Dahil mahal na mahal din kita. At sa wakas ay nasabi niya rin ang mga katagang yon. Masayang masaya ang mga taong nakapalibot sa kanila dahil sa nasaksihan. Napuno ng malakas na hiyawan at palakpakan ng backyard lalo na nung isuot ni Tyron ang singsing sa kanyang mga daliri. Bago tumayo at niyakap siya ng mahigpit at saka paulit-ulit na nagpasalamat. When Tyron suddenly claimed her lips in front of everyone, mas lalo pang lumakas ang kanilang mga hiyawan at tuksuhan. Tyron didn't care that his family was present and was looking at them. Amidst the kiss, naramdaman ni Hiraya ang luha na tumulo mula sa mga mata ng kanyang asawa, kaya lumayo siya dito at kinulong ang mukha nito sa kanyang palad. Oh, bakit ka umiiyak? Nag-aalala niyang tanong. Ngumiti sa kanyang asawa. Masaya lang ako. Dahil mahal mo rin ako. Napakaswerte ko at ako ang iyong naging asawa. Inabot ng kamay nito ang mukha niya. Pinapangako ko na mamahalin kita hanggang dulo at hindi kita sasaktan. At tinupad nga ni Tyron ang pangakong yon sa kanya. Lahat nga ng maaaring makapanakit sa kanya ay iniwasan nito. Naging mabuti itong asawa sa kanya at ang kanilang buhay ay mas lalo pang sumaya nang dumating sa buhay nila ang kanilang anak na si Samantha Rain de Vincenzo. Nang mga anak siya kay Samantha ay sinunod nila ang muli nilang pagpapakasal na dalawa. Pinag-aral din ulit siya ni Tyron at nag-take siya ng mga special courses and tests para makapagkolehiyo na kaagad siya at mapag-aralan ng course na gusto niya at full support sa kanyang asawa at mga magulang nito.
Mayaya na nagbabantay sa kanilang anak. Ganun pa man, sa kabila ng pareho nilang pagiging abala, ay naglalaan talaga sila ng oras para sa kanilang anak. Tinupad niya rin ang pangako niya noon kay Sanya na hahanapin niya ito, at bagaman ay sarili na ring pamilya si Sanya nung mahanap niya ito at ang magulang nito ay matagal na ring namayapa, masaya si Hiraya na nahanap niyang muli si Sanya, at masaya rin para sa kanya si Sanya dahil natupad niya na ang lahat ng mga pangarap niya. Napangiti si Hiraya nang biglang yumakap mula sa likuran niya si Tyrone habang abala siya sa pagluluto ng breakfast nila. "Good morning, gorgeous." Malambing na bati nito sa kanya sabay halik sa exposed niyang balikat. "Good morning, handsome. 5 minutes more and breakfast will be served," sabi niya naman. Masipag mag-aral si Hiraya at sadyang likha ng pagiging matalino. Kaya naman kung noon ay hindi siya marunong mag-English, ngayon naman ay ka-level niya ng mga English speaker. Naramdaman niya naman na tumango ito. Nagpatuloy na si Hiraya sa pagprito ng bacon. Tyrone was still hugging her from behind, and his chin was resting on her shoulder. Pinapanood nito siyang magluto and sometimes giving her a kiss on the right cheeks. Naglalambing. "You smell so good." Puna nito and buried his face on the right side of her neck, leaving tender kisses. Napapahagikik naman si Hiraya dahil sa ginagawa nito. Nakikilirti rin siya sa mainit nitong hininga na tumatama sa balat niya. Nakayakap lang ito sa kanya hanggang sa matapos siyang magluto. Clingy na talaga ang kanyang asawa noon pa. Pero mas clingy ito ngayon dahil aalis ito ng bansa at ilang linggong mananatili sa New Zealand dahil sa business trip. Kaya naman panay ang paglalambing nito sa kanya dahil ilang araw din silang maghihiwalay. Matapos niyang maihanda ang dining table, narinig na nila ang maliit na boses ni Samantha. Kinakausap ang pusa nitong si Sunshine. Seconds later, pumasok na ito sa kusina, kasunod si Sunshine nakasuot ito ng damit. Magulo pang itim at kulot na buhok ni Samantha dahil kakagising lang. "Miss Sunshine, walk a bit faster. You're so mabagal mag-walk, ha?" Tumatawang saad ni Samantha bago bumaling sa kanilang tingin at saka matamis na ngumiti. "Good morning, Mommy! Good morning, Daddy!" Masayang bati nito sa kanila. "Good morning, beautiful!" Ang bati naman ni Tyrone. At tinipang braso at nag-crouch down. Samantha immediately ran towards him, embracing and planting a kiss on her father's cheek. Pagkatapos sa daddy nito, ay lumapit ito sa kanya para yakapin at halikin siya sa pisngi. She did the same to her bago ito pinaghila ng upuan at sinandukan ng kanin. Samantha's favorite is bacon kaya hindi yun pwedeng mawala sa hapag. "Mommy, Daddy, you know I had a very beautiful dream last night," kwento ni Samantha habang kumakain. "Really? What was your dream about, sweetheart?" she asked. At habang kumakain sila ay panay ang kwento ni Samantha tungkol sa panaginip nito na tungkol daw sa adventure nila ni Sunshine sa panaginip nito na nakapunta raw sila sa space at nakipaglaro sa mga bituin. At hindi lang doon natapos ang panaginip nito dahil marami pa yung mga kasunod. 5 taon pa lamang ang kanilang anak ngunit kapansin-pansin na ang sobrang talino nito at pagkagusto sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Lalo na pagdating sa kalawakan kaya naman hindi na sila magtataka kung isa sa magiging pangarap ni Samantha ay ang aerospace engineering o kaya naman ay maging isang astronaut. Lumaki si Samantha na isang napakatalino at gandang bata. Kaya nag-aalala na ang ama nito sa mga lalaking nagbabalak na maligaw dito. Itim na itim ang kulay ng buhok ni Samantha, nasing itim ng buhok ng ama. Namana rin ni Samantha ang kulay ng kanyang mga mata na hazel brown eyes. Her petite face with rosy cheeks, red lips, a small, pointed nose, and a skin as fair as milk. Beyond her physical charm, she exudes sweetness, kindness, intelligence, and respect. Sunday ngayon at mamaya pang 2 p.m. ang flight ni Tyrone papuntang New Zealand for his 1-week business trip. Nandito sila ngayon sa sala to have more bond with him. Mamimiss kasi nitong si Samantha ang ama dahil hindi naman sila pwedeng sumama dahil may pasok si Sam. Nakakando ngayon si Samantha sa ama. Pinapakitang ginowing nitong UFO.
Siya naman ay pinapanood lang ang mag-ama niya na mayroong ngiti sa kanyang labi. They're so cute. Hindi sila nakakasawang pagmasdan. Observing them fills her heart with joy and warmth, as if a gentle and warm palm is cradling her heart. Ang dalawang to ang tahanan niya, ang pinakapaborito niyang pahinga at view. Daddy, alam niyo po ba sabi po ng classmate ko na si Train, ay pretty daw po ako at pagtanda raw po namin ay kami raw pong magpapakasal. Pareho silang nabigla dahil sa sinabi ng kanilang anak. Gulat pa silang nakatinginan bago binaling ang tingin sa anak nila na inosente namang tiningnan ang drawing nito. Ano? Sinabi niya sa'yo yon? Naiinis ang tono ng boses ni Tyrone. Tumango naman si Samantha. Opo, Daddy. Pero mag-wait naman daw po siya hanggang nasa right age na raw po kami. Ano pong marriage, Daddy? Nakakain po ba yon? Sabihin mo sa kaklase mo na nagsasabi sa'yo niyan na hindi ako papayag na pakasalan ka niya. Kung talagang gusto ko niyang hingi ng kamay mo ay dapat na humarap muna siya sa akin at kailangan na malampasan niya ang lahat ng mga pagsubok ko bago lang mangyayaring mga gusto niya. Nagtaka lalo si Samantha sa sinabi ng ama. Habang si Hiraya naman ay pinakalma ang kanyang asawa dahil mga bata pa naman ang kanilang anak. At ang kaklase nito na nagsabi na gustong pakasalan si Samantha kaya hindi nito kailangan na magalit o mag-alala dahil normal lang naman yon sa mga bata. Sobrang overprotective lang talaga ni Tyrone sa kanilang anak kaya naman ganun na lang ito kung mag-react. Mabuti na lang at sinantabi na ni Tyrone ang sinabi ng kanilang anak na may gusto na kaagad na magpakasal dito. Umiyak na nang umiyak si Samantha nung umalis na ang daddy nito. Mabuti na lang at nakatulog din kalaunan at nalibang din kay Sunshine. Nang maggabi naman, Samantha asked her grandparents to sleep with her para hindi ito malungkot kasi malayong ama nito. Agad naman na pumayag ang magulang ni Tyrone na pumunta agad sa bahay. May dala pa nga silang toys for Samantha. Although umiyak muna ito at hinanap ang daddy niya bago ito nakatulog. Stop crying, little flower. Uuwi din naman kaagad si Daddy. Pang-aalo ni Tyrone sa kanilang anak na nakaupo sa gitna ng kama nila. Kaharap ang laptop at tumutulo na rin ang luha. Tumawag si Tyrone dahil gusto nitong makausap ang kanilang anak kaya wala na naman tuloy tigil sa pag-iyak si Samantha dahil sobrang miss na nito ang daddy niya. Daddy? Hikbi ni Samantha. Nakaupo naman si Hiraya sa tabi ng anak at inaalo ito. I'm going to buy you a lot of toys. Do you want that? Sabi ni Tyrone sa anak. Gusto ko po ng spaceship siya ka UFO po, Daddy. Tumutulo pa rin ang luha na sambit ni Samantha. Ngumiti naman si Tyrone. Nasa loob ito ng sasakyan papunta sa hotel na tinutuluyan nito. Okay, Daddy will buy you a lot of toys. What else do you want, baby? Samantha sobbed, tears streaming down her pinkish cheeks. Ew, I wanna hug Daddy. Bumalatay ang lungkot sa mukha ni Tyrone dahil sa naging tugon ng anak. He nodded and she heard him speak to his new secretary. ZR, sa tingin mo kaya ko kayang tapusin ang mga trabaho ko dito ng isang araw lang? I don't think so, sir. Masyado pa pong marami yon. Tugon naman ni ZR. Tyrone glanced at the screen with a sorrowful expression. I'm sorry, baby. It's okay, Samantha responded. Don't forget my toys, Daddy. Ngumiti naman si Tyrone sa anak. I promise, Daddy will not forget it. Pinunasan ni Samantha ang luha ng mga mata nito gamit ang likod ng kamay. Thank you, Daddy. I love you, she said with hiccups, looking incredibly adorable. Daddy loves you too, little flower. Be a good girl to Mommy, okay? Tyrone replied with affection. Pagsapit ng gabi, tumawag ulit si Tyrone para kausapin ang anak nila hanggang sa makatulog ito. Kahit na alam na Hiraya na pagod ang kanyang asawa sa trabaho, he still made time to call them and talk to their daughter. Don't worry about us, love. We'll be okay. Worry about yourself, she assured him. Mababa lang ang boses niya dahil baka magising si Samantha. Eat on time and don't overwork yourself, okay? His smile grew wider. Yes, boss.
I love you. I love you too, and I miss you so much. Naglalambing na sambit nito, and he was making a sad face. Gusto ko nang umuwi. I miss you too. Si Samantha ulit ang yayakapin ko mamaya. And you're going to hug Pillow again? She teased him. Ngumuso naman ito na mahinang ikinatawa niya. After the call, they bid their goodbyes, and she laid next to her daughter, na nang maramdamang nasa tabi nito siya ay kaagad na sumiksik sa kanya. Niyakap niya ito at hinalikan ng tuktok ng ulo. Ngayon ang pangatlong araw ni Tyrone sa New Zealand at nandito sila ngayon sa tapat ng classroom ni Samantha. Hinihintay ito. Ilang minuto na lang at dismissal na nila. Samantha is already in her first grade. She's also talking to her husband on call right now. Kahit na busy pa sa trabaho ay talagang tumawag ito sa kanya para raw sabay na rin nilang sunduin ang kanilang anak. Hindi magandang panahon ngayon. Kanina maayos naman, she said. Bigla na lang dumilim ang kalangitan kanina at bumuhos ang malakas na ulan. Kanina naman at kagabi ay maayos naman ang panahon. The weather has been unpredictable these days. Mabuti na lang at uwian na ni Samantha. Mag-ingat kayo. Tell Mang Tony na magdahan-dahan sa pagmamaneho. Bilin naman ni Tyrone. Oh, it's Samantha. Masayang sabi niya na makita si Samantha na nangunang lumabas sa pinto ng classroom nila at hawak-hawak ang bottled water nito. Mommy! Samantha ran towards her, embracing her tightly. She immediately hugged her back and bent down to kiss the top of her head. Is that Daddy? She asked and she nodded. Hello, Daddy, I miss you! Hello, little flower. Daddy missed you too. Sabi ni Tyrone na nagpalapad sa ngiti ni Samantha. Panay ang usap na mag-ama habang naglalakad sila papunta sa sasakyan nila hanggang sa makapasok sila sa loob at pinaandar na ni Mang Tony ang sasakyan. Kinukulit ni Samantha ang ama tungkol sa pink unicorn nito. Daddy, teacher told me that I did very good today. Pagkukwento ni Samantha sa ama. Nakatingin siya ngayon sa labas ng bintana dahil palakas na ng palakas ang ulan. Aba, very good naman ang baby namin na yan. Sabi pa ni Tyrone sa kanilang anak. Mang Tony, magdahan-dahan lang po kayo sa pagmamaneho ha. Pakiusap niya kay Mang Tony. Opo, ma'am. Tugon nito. I miss you na po, Daddy. Sana po umuwi ka na po. I love you din po. Biglang sabi ni Samantha bago tumingin sa mukha niya. And I love you so much, Mommy. Always and forever, Samantha declared. Hiraya smiled. And Mommy loves you more than anything in this world, she said before tickling her, filling the car with her angelic laughter. Daddy, Mommy's tickling me, sumbong ni Samantha habang tumatawa. Napuno ng masayang kwentuhan at tawanan ng buong sasakyan. Ang boses ni Samantha ang nangibabaw habang nagkukwento sa ama tungkol sa mga aliens. At mas lalo pang naging masaya ang kanilang anak nang umuwi ang ama nito kinabukasan dahil hindi na raw nito matiis ang sobrang pagkamis sa kanilang dalawa. Masayang masaya naman si Hiraya dahil kahit ilang taon ang lumipas ay sila pa rin ang inuuna palagi ni Tyrone. At talagang hindi rin ito makaya na malayo sa kanila. Sobrang swerte niya talaga sa kanyang mag-ama. At wala na siyang ibang maghihiling pa dahil ang mga dasal niya ay natupad na. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!